Joy to the world, the Lord has come. Di po ako magaling kumanta, pero itong si Justin magaling at hindi lang pagkanta ang tinuturo niya. Meron rin po siyang sinabi about sa Christmas tree. Pakinggan natin. Rocking around Christmas tree at the Christmas party hop. May mga ilang Christian group na pinagbabawal ang Christmas tree dahil ito raw ay pagan at hindi pang Kristiyano. Based daw ito sa Jeremiah chapter 10 verse 2 to 4. Pero idolatry ang context nito. Sinasamba kasi nila yung puno. In other words, hindi ito ang pinagmulan ng Christmas tree. Noong unang panahon, may bihirang pangyayaring naganap around December 21 or 22. Ito ay ang winter solstice. Ito yung panahon kung saan mas mahaba yung gabi kaysa sa araw. Dahil nga sobrang dilim at sobrang lamig, maraming mga buhay ang naapektuhan. At ang kaya lang makasurvive sa ganitong panahon ay ang evergreen tree. Sa mga Norse countries, inuuwi nila ang puno sa kanilang mga tahanan at sinasabitan nila ito ng kandila upang magsilbing liwanag sa panahong ito. At ang sanga nito ay sinusunog as a promise of good fortune. Parang hindi nga pang Kristiyano yung history. Dahil nga ang evergreen tree ay nananatiling buhay sa ganitong panahon, ang punong ito ay ginawa nilang inspirasyon na may pag-asang darating. Fast forward, sa modern Christian, ang evergreen tree ay itinuturing na simbolo ng walang hanggang buhay ni Kristo. Ang mga ilaw sa puno ay reminder din na si Jesus ang liwanag ng mundo. Kaya eventually, tinawag itong Christmas tree. Sa point of view ko naman bilang Christian, hindi ako naglalagay ng Christmas tree. Pero hindi ko naman sinasabi na masama or bawal ito sa Christian. Kasi hindi mo naman eksaktong ginagawa yung practice nung history nito. Ang mahalaga, hindi mo ito sinasamba at si Jesus pa rin ang sentro ng Pasko. Sana po naliwanagan na kayo. Kahit kasi ganun na explanation ni Justin, marami pa rin pong bad comments. Pero hindi naman natin maaalis po yun. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, sa December 25, kahit hindi po ito yung kapanganakan ng Panginoong Jesus, araw-araw natin sineselebrate yung pagkaligtas ng Panginoon. Bakit may Kristo? Bakit may Diyos na nagkatawang tao? Tingnan nyo po, yung sinabi po ni Justin po dito. At ang sanga nito ay sinusunog as a promise of good fortune. Parang hindi nga pang Kristiyano yung history. Doon po sa chimney, inaabangan si Santa Claus for fortune, for luck, diba? Inaagaw pa rin noon yung essence na si Jesus pa rin yung dapat i-celebrate ng December. Gusto ko lang sabihin mga kapatid, kahit hindi nakalagay sa Bible na December 25 ang Christmas, ito na yung panahon para magkaroon tayo ng gathering kasi nga holiday po ito eh. I-share natin si Jesus, diba? Share natin yung Word of God, yung salvation. Actually, hindi naman to usapin kaligtasan eh. Dapat nga masaya po tayo eh. At nagkakaisa mga Kristiyano eh. Hindi po yung nagkakaroon ng division. Tama rin yung sinabi ni Justin na nag-evolve po yung Christmas. Nagkaroon ng Christmas tree, nagkaroon po ng star. Fast forward, sa modern Christian, ang evergreen tree ay itinuturing na simbolo ng walang hanggang buhay ni Kristo. Ang mga ilaw sa puno ay reminder din na si Jesus ang liwanag ng mundo. Kaya eventually, tinawag itong Christmas tree. Kasi star, nagre-represent po yan doon sa sumusunod na star sa mga wise men. Yung tree naman po, yung mga branches po na yan, doon sa mga shepherd. Nag-evolve po yan nung Germany, yung 19th century. Pinakamahalagang pa rin po neto, tinanggap natin si Jesus at nagpapatuloy po tayo sa kalooban ng Lord. Malapit na po matapos ang December. So, magpatuloy lang po tayo. God bless you all.